Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawakwar tawab Abaya Hawa. Bawakwar tawab Abaya Hawa. Kalhalal Abaya Hawa alhayam. Kalhalal Abaya Hawa alhayam. Bahasam Masyayak Hawasay. Bahasam Masyayak Hawasay. Bahasam Raw Kakadas. Bahasam Raw Kakadas. Kwam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Kwam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada Abaya Hawa. Tawada Abaya Hawa. Yaman. Yaman. Kasunod, mayroon tayong ibang prayer naman. Ibang prayer. Kasi paulit-ulit to eh. Pero ngayon, iba namang ano natin. Ngayon, nasa chapter 90 lang tayo. One chapter lang. Kasi mahaba to eh. Pero bago yan, babatiin natin ang ating mga remnant Hebrew Israelite nga nandito sa bansang Pilipinas. Unahin natin ang Digos Davao del Sur na pinungunahan ni Pastor Junard Van Yasharala Kabasag. At diretso tayo sa Cebu, sa Maytunido, kay Pastor Sabadjo Ala. Kumusta kayo dyan? At sa Iloilo, kay Pastora Meldy Masohol sa Ahoy, Iloilo. At doon tayo sa Liangan East, Lanao del Norte, kay Pastora Corazon Castelio. Kumusta kayo dyan? At doon sa Bato, CI Sambuanga Sibugay, kay Pastor Jerry Mayagma. So, ngayong Martes, I'm going to Pagadian City, proceed to Liquid, Lukuan, kasi ayusin yung lupa ng papa ko na mamanain daw namin. So, ewan ko kung may time ako, may oras ba kami, going pasyalan si Pastora Corazon at saka si Pastor Jerry Mayagma sa Bato, CI, Sambuanga Sibugay at saka sa Liangan East, Lanao del Norte. Tingnan natin kung ano, kasi pinapunta ako dahil may pirmahan para sa lupa na 9 hectares na pamana sa kanyang anak na walang iba, si Boy Alima. So, yung mga ibang kapatid ko, pero papirma mga ibang kapatid ko dahil kahit nakapangalan sa akin yon, pero papirmahin daw, sabi ng DNR, papirmahin yung mga kapatid ko para walang reklamo sila. Dahil mayroon naman silang manang lupa sa kanilang mga husband nila, eh ako pinamana ni Papa ng 9 hectares na lupa. Ipamana ko rin sa aking anak na boy pa rin, si Bishop Charmel Boy Alima, Dasikan. So boy kami dahil hindi kami girl. Okay, so saka na lang yung sa ibang bansa natin batiin, yung mga Hebrew remnant Israel sa ibang bansa, saka na lang yung priority ang ating bansa natin, yung bansang Elda sa panahon ni Adan ni Iba, tapos naging Ofer, tapos Maharlika. Pero ang Maharlika, malaking hindi lang ito, pati ibang lugar eh. Pati Malaysia kasama doon eh, pati ano. So, tapos naging Pilipinas na ngayon. Ngayon, loobin, nawa, na ma-approve ang batas na gipopos ni Congressman Dan Fernandez, na kapwa kong artistahin, congressman siya, at mailagay na, mabalik na sa pangalang Ofer, Republic of Ofer, ang ating bansa. Yon. Kasi mga Hebrew, ibiro mo Malacanang, tahanan ng hari. Malacanang, pangalan ng ating nakatira, Malacanang, Malacanang, tirahan ng hari. O nakatira ang hari. O sino nakatira ngayon? Yung presidente nating nalutang, napulboronin. Sabay gano'n. Sorry ha, kayong mga loyalist ng kasi sinabi ko lang totoo. Kasi nasaan ba ang pangako mong 20 pesos bawat kilo? Ha? Pangako nga napako. So, yan. Lalong tumas.
Lalong tumaas. Wala, palpakisyon talaga. Panay pasyal na sa ibang bansa. Nagpunta sa Australia, aba bumalik sa Australia uli. Pero ang extreme media, yan, bayaran, tahimik. Because of money. Money stray yan sila eh. So, tama na yung pagbatikos natin. Bugbog sarado na. Baka ma-block naman itong isang FB ko. I-block na isa eh. Dahil binabanatan. Tama, binablock. Silang mga mga vlogger mo talaga, no? Binablock sila, ganun. Eh, ako nakatikim. Di na mabuksan ko isang FB account ko eh. Kahit anong So, ganun kalupit. Okay, diretso na tayo. So, chapter 90 tayo ngayon. Okay, basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 90, verse 1 to 42. At nakita ko hanggang sa ganitong paraan, ang 35 pastol ay nagsagawa ng pagpapastol ng mga tupa. At sila ay magkahiwalay na natapos ang kanilang mga panahon gaya ng ginawa ng una. At tinanggap sila upang pastulan sila sa kanilang panahon. Bawat pastol sa kaniyang sariling panahon. At pagkatapos niyaon, ay nakita ko sa aking pangitain ang lahat ng mga ibon sa langit na dumarating. Ang mga agila, ang mga buwetre, ang mga saranggola, ang mga wak, ngunit pinangunahan ng mga agila ang lahat ng mga ibon. At sinimulan nilang lamunin ang mga tupang iyon. At dumilat ang kanilang mga mata at lamunin ang kanilang mga laman. Yung tupang tinutukoy dito ay believer, ay chosen, elect, Hebrew, Israelite. May ilan man mga hintil. Ang mga ibon, agila, yan, ang mga kalaban yan. Mga yan, mga serpent shade, mga anak ng mga fallen angel. Ito yung pangitain ni Enoch, ha? Biro mo, panahon pa ni Enoch, ha, pangitain. Pero hanggang ending ito. Ang pangitain niya hanggang pagtapos ng mundo. Hanggang pagbaba ng new heaven, new earth. Oo. Tuloy. At ang mga tupa ay sumigaw, sapagkat ang kanilang laman ay nilalamon ng mga ibon. At tungkol sa akin ay tumingin ako, at tinaghoy sa aking pagtulog ang pastol na yaon na nagpapastol ng mga tupa. At aking nakita hanggang sa ang mga tupang yaon ay lamunin ng mga aso at ng mga agila at ng mga saranggola, at sila'y walang iniwang laman o balat ulitid man sa kanila, hanggang ang kanilang mga buto lamang ang tumayo roon. At ang kanilang mga buto ay nangahulog din sa lupa, at ang mga tupa ay naging kakaunti. At nakita ko hanggang ang 23 ay nagsagawa ng pastulan at natapos sa kanilang ilang mga panahon ng 58 beses. Ngunit masdan, ang mga kordero ay dinadala ng mga puting tupang iyon, at sinimulan nilang idilat ang kanilang mga mata at makakita at umiyak sa mga tupa. So, persecution talaga sa bansang Israel. Actually, 3 tribe lang natira dito eh. Kasi yung scatter na yung 10 tribe eh. 3 yung Benjamin, Levi at saka Judah. Sila yung tinutukoy ditong halos konti na lang natira nila. Pinapapatay talaga sila. May kasalanan kasi. Mamaya makita yung kasalanan nila. Tuloy. Oo, sila ay sumigaw sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang kanilang sinabi sa kanila.
ngunit labis na bingi, at ang kanilang mga mata ay labis na nabulag. At nakita ko sa pangitain kung paano lumipad ang mga uwak sa mga tupang iyon. At kinuha ang isa sa mga tupang iyon at pinagputol-putol ang mga tupa at nilamon sila. Mm. At nakita ko hanggang sa tumubo ang mga sungay sa mga tupang iyon. At ibinaba ng mga uwak ang kanilang mga sungay. At nakita ko hanggang sa sumibol ang isang malaking sungay ng isa sa mga tupang iyon. At nabuksan ang kanilang mga mata. At tumingin ito sa kanila at nadilat ang kanilang mga mata. At sumigaw ito sa mga tupa at nakita ito ng mga lalaking tupa at lahat ay tumakbo roon. Yung tupang isang sumibol na sungay at si ay Hawa siya yon. Si Hawa na katawang tao para ma-rescue tong mga pasaway na mga Hebrew Israelite. Mga pasaway talaga eh. Kasi sabi ko nga, di na natin gayahin ating mga ninuno. Ginawa na nila, tapos gayahin pa rin natin. Di pare-pareho lang tayong mga pasaway. Okay. Tuloy. At sa kabila ng lahat ng ito, ang mga agila at mga buwetre at mga uwak at mga saranggola ay patuloy pa ring pinupunit ang mga tupa at lumulusot sa kanila at nilalamon sila. Gayunpaman, ang mga tupa ay nanatiling tahimik. Ngunit ang mga lalaking tupa ay nananagoy at sumisigaw. Ang mga uwak na iyon ay nakipaglaban dito at naghangad na ibaba ang sungay nito. Ngunit wala silang kapangyarihan dito. At nakita ko hanggang sa dumating ang mga pastol at agila at yaong mga buwetre at saranggola. At sila ay sumigaw sa mga uwak na kanilang baliin ang sungay ng lalaking tupa. At sila ay nakipaglaban dito. At ito ay nakipaglaban sa kanila at sumigaw na baka dumating ang tulong. Yan na yan ha. Si Hawa siya, yung lalaking tupa na o babaliin, pinapatay nila. Ang mga Hebrew Israelite ng mga tribe of Judah ay nagsanib sila sa kalaban. Itong mga ibon, babaliin itong tupa. Ito yung matinding kasalanan ginawa nila. Mga pasaway nga eh. Ito. Ngayon nangyari, hinayaan tuloy nilusob sila. Noong 70 AD na. Kasi yung 33 AD, yung binali yung sungay ng tupa na symbolic of Messiah Yahweh, pagdating ng 70 AD, yan, nilusob sila. Yan nangyari. Palo sa kanila eh. Yan. Takas sila. Nilusob sila ng Roman Empire. Tinapat pa naman ang araw ng Sabat para hindi sila makaimik. Takas sila. Saan sila mapunta? Anong kalagayan na paglayas nila? Yan, napunta sa Afrika. Sa Afrika sila napunta. Basa. Anong nangyari? Noong 70 AD, sinalakay ng mga Romano ang Israel na naging sanhi ng pagtakas ng milyon-milyong Israelita sa Afrika. Sa kanyang aklat, The Great Roman Jewish War, 66 to 70, ang Romanong mananalaysay, si Flavius Josephus, ay nagsabi sa loob ng libu-libong taon na ang nakalilipas na ang mga Israelita ay lumipat sa Afrika. Isinulat niya
Vespasian at ang kanyang anak na si Caesar Titus ay nakipaglaban sa mga Hudyo. Milyon-milyong mga Hudyo ang tumakas sa Afrika. Bukod sa iba pang mga lugar na tumakas mula sa pag-uusig ng mga Romano at gutom sa panahon ng pagkupkup. May iba pang lugar silang napuntahan, maliban sa Afrika. Tumakas. Oh. So, ganun kahirap ang naranasan nila. Kasi, alam mo ba ang kasalanan ng Israel? Idolatry, pasaway. Hindi sumusunod sa Torah. Tapos, tinangkilik pa nila si Baal. So, yan ang nangyari. Saan sila? Hebrew from different part of Africa. Yan. Ikakulay kasi nila yung mga Afrikano eh. Yan, yung mga bata Hebrew from different part of Africa. Parang kamukha ni si Noel. Yan. Ngayon, binibinta sila. Yung transatlantic slave trade. Binibinta sila ang mga Hebrew Israelite, doon sila napunta, binibinta sila, itong mga European, doon sila dinala sa USA, sa New York. New York City, Slave being born to the state in New York. Pag hindi ka sumunod sa kanilang mga ginagawa, noong 1741 yan, slave, susunugin ka nila. So, kawawa nga, kasi may kasalanan sila eh. Tayong mga lahi ni Manase, Sibulon, Naphtali, noong 721 BC pa ang mga ninuno nating nalayas. Ito 70 AD na sila. Ngayon, sila rin ang binibinta na tinatawag na transatlantic slave trade. Na dito sila sa Amerika, sila ang gumagawa ng mga building doon, alipin. Ngayon, ano bang kasalanan nila? Ito. Sila yung nagpa-kayahawa, sila yung binibitin nila sa punong kahoy. Alamin natin story nito Dahil itong mga Christian kasi, akala ninyo, yung Jesus ninyo ay nakapako sa cross. Hindi ang totoong pangalan, Yahweh siya, hindi nakapako sa cross, nakabitin, pinako, nakabitin sa punong kahoy. Yan Ito ang totoo. Bakit hindi nyo alam? Kasi hindi pinasok sa 66 book ang aklat ng kaalaman tungkol dito. Dito tayo Anong aklat na babasahin natin? Yan. Ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Dating tinawag na mga gawa ni Poncio Pilato. Hindi kasi pinasok sa 66 book. Ang kalalabasan ninyo, ignorante. Para kayong mga pastor, bishop ng mga Christian, akala ninyo, Jesus Christ at pinako sa cross. Malaking kasinungaling. In other words, fake news po yun. Fake news. Very big fake news. Pag mabasa ninyo to, malalaman nyo ang truth. Okay, basa. Ang Ebanghelyo ni Nicodemus, dating tinatawag ng mga gawa ni Poncio Pilato. Kabanata 4. Nang magkagayoy, iniwan ni Pilato si Yahweh sa bulwagan at lumabas. Pinuntahan ang mga Hudyo at sinabi, wala akong nasumpungang anumang kasalanan kay Yahweh. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, ngunit nagsabi si Yahweh sa kanila, maaaring gibain ko ang templo ng Alahayam at sa 3 araw ay itatayo ko itong
ito yung number 1 paratang ng mga Hudyo. Ito kaya lang ganun katinding parusa ng mga Hudyo, kasi sila kasi ang nagpapatay sa Misaya o Masyayak. Sa Pali Hebrew word, Masyayak. Pero pag gamitin mo ang modern Hebrew, Mesiyas. Mesyak. Ngayon, mismo si Pilato agreed yan sa gobernador yan ng Roma. Ayaw, sa wala ko nakita kasalanan, nihawas siya na yan. Pero itong mga Hudyo, binigay talaga niya na may kasalanan yan. Dahil biro mo, sinabi niya, gibain ko ang templong ito, yung ginawa ni King Solomon, at itayo niya sa 3 araw. Ito, another explanation ha. Talata tayo, basa. Sinabi sa kanila ni Pilato, anong uri ng templo ang kaniyang sinasalita? Sinabi sa kaniya ng mga Hudyo, yaong itinayo ni Solomon ng 46 na taon. Sinabi niyang wawasakin niya at itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi muli sa kanila ni Pilato, ako ay walang nakitang kasalanan sa dugo ng taong iyon. Tinitingnan ba ninyo ito? Tingnan mo, dumipinsa pa si Pilato. Pero itong mga Hudyo, nakapwa ng mga Hudyo, Yahwa siya eh. Nagkataong-tao si Yahwa. Si Yahwa siya, doon siya sa tribe of Judah. Hudyo rin si Yahwa siya eh. Ngayon, tuloy. Sinabi sa kaniya ng mga Hudyo, mapa sa amin at sa aming mga anak ang kaniyang dugo. Nang magkagayoy, tinipon ni Pilato ang mga matanda at mga iskriba, mga saserdote at mga Levita, at sinabi sa kanila ng bukod, huwag kayong gumawa ng ganito. Wala akong nasumpungang anuman sa iyong pag-uusig laban sa kanya tungkol sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit at paglabag sa sabat na karapat-dapat sa kamatayan. Tuloy. Sumagot ang mga saserdote at mga Levita kay Pilato, sa buhay ni Cesar, kung ang sino man ay mamungusong, siya ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit ang taong ito ay lumapastangan sa Yahwa. Nang magkagayoy, muling inutusan ng gobernador ang mga Hudyo na umalis sa bulwagan. At tinawag si Yahawasyai at sinabi sa kaniya, ano ang gagawin ko sa iyo? So, ito, nalilito na rin si Pilato eh. Sabi niya, sabi niya, Yahawasyai, anong gagawin ko sa iyo? Kasi itong mga kapwa mo Hudyo, talagang ididiin kanila eh. Pero para sa akin, kita ko parang wala kang kasalanan eh. Pero dinidiin ka lang nila eh. Ano bang gusto kong gawin sa'yo? Ito sagot ni Yahawasyai ha. Sinagot siya ni Yahawasyai, gawin mo ang ayon sa nasusulat. Sinabi sa kanya ni Pilato, paano ito nasusulat? Sinabi sa kanya ni Yahawasyai, si Moises at ang mga propeta ay nanghula tungkol sa aking pagdurusa at pagkabuhay na magulit. Nang marinig ito ng mga Hudyo ay nagalit at sinabi kay Pilato, ngayon, maririnig mo na ang pamungusong ng taong iyon. Oo, yan. Binabat na yan talagang error ni Yahawasyai, no? Pag sabi niya, gawin mo na sulat, sabi ni Moses sa mga propeta, na magdurusa ako at muling mabuhay. Sabi natin, namungusong na muling mabuhay. Itong mga Hudyo, pasaway talaga itong mga Hudyo kasi ginamit talaga sila ni Satanas. Yan ang ganun katindi ang palo nila. O naging
binibinta sila sa transatlantic slave trade dahil sa ganung ginagawa nila. Tuloy. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung ang mga salitang ito ay tila namumusong sa inyo, kunin ninyo siya. Dalhin ninyo siya sa inyong hukuman at hatulan ninyo siya ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo kay Pilato, sinasabi ng ating batas, siya ay obligadong tumanggap ng 30 hampas. Ngunit kung sa ganitong paraan ay naglapastangan siya laban sa Yahawa, siya ay babatuhin. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung ang pananalita niya ay kalapastanganan, hatulan ninyo siya ayon sa inyong kautusan. Sinabi na ni Pilato, ang death penalty ang gagamitin, yung death penalty ng mga Hudyo, hindi death penalty ng Roma. Kasi ang death penalty ng Roma, ipako sa cross. Pero ang death penalty ng mga Hudyo, dalawang klase, babatuhin hanggang mamatay. Pangalawa, ibitin sa punong kahoy para mamatay. Yung karmal-dumal yung ibibitin sa punong kahoy. So, ang kamatayan ni Yahusay ay death penalty ng Israel, hindi death penalty ng Roma. Ang napako sa cross talaga, nabaliktad pa si Pedro. Kasi Roma na ang nagparusa kay Pedro eh. Pinako si Pedro sa cross, pero upside down. Patiwari Pero si Yahusay hindi siya pinako sa cross kasi sabi ni Pilato, hatulan ninyo siya ayon sa inyong batas ng Israel. Hindi batas ng Roma. Kasi pagkawalan niya wala ko nakita kasalanan ng tao na yan eh. Yung pagsabi lang, para tingin nyo, pamumusong. Sa Yahawa, hindi na alam si Yahawa mismo yan eh, nagkatao, pamusong. Very kontrabida talaga. Talagang ginamit talaga ng gusto ng demonyo itong mga Hudyo. Ginamit talaga sila ng gusto. Tuloy. Sinabi ng mga Hudyo kay Pilato, iniuutos ng ating batas na huwag papatayin ang sinuman. Ninanais naming ibitin siya sa punong kahoy, sapagkat karapat dapat siyang mamatay na nakabitin sa punong kahoy. Sinabi sa kanila ni Pilato, hindi nararapat na siya ay ibibitin sa punong kahoy para lang mamatay. Hagupitin lamang siya at paalisin. So, ang suggest ni Pilato, hagupitin lang, pagkatapos paalisin, palayain. Pero ang gusto ng mga Hudyo, ibitin talaga sa punong kahoy. Kasi ayon sa death penalty ng Israel. So, kayong mga pastor ng mga Christian, mga bishop o mga pastor, mga elders, basahin ninyo ito, yung Ebanghelyo ni Nicodemus, na dating tawag na sulat ni Poncio Pilato. Dito nyo malalaman ang katotohanan. Ano talaga ang kamatayan ng ating tagapagligtas? Nakapako ba sa krus o nakabitin sa punong kahoy? Dahil malaki pong kasinungalingan na pinako sa cross. Hindi yan totoo. That is the big fake news. Yan pa naman paniwalaan halos lahat. Kasi nakasandal kayo sa 66 book lang. Naloko talaga ang sangkatawan, lalo na ang mga Christian. Naloko lang kayo sa Roman Catholic ng Vatican. So, dapat magising kayo eh. Nakakaawa talaga kayo. Pero akala ninyo, kayo ang tama, kami ang mali ng mga Messianic. Hindi, kayo ang mali. Paano kami mali na sa original Hebrew Bible ang sinandala namin? At saka mga Hebrew Israelite ang nagsabi. Ang Bible na may-ari ang Hebrew, hindi Greek, hindi Romano. Ninakaw lang nila noong 70 AD.
At lahat ng pangalan ng Creator, Savior, pinalitan nila ng mga pangalan ng fallen angel. Yung Yahweh, Jehovah, Lord. Fallen angel pangalan yan. Panginoon, Diyos, God, fallen angel, pati Amin, fallen angel yan, si Amin Ra. Lahat ng tinatawag ng Christian, born again Christian, puro pangalan ng fallen angel. Eh, saan kayo dadalhin? Sa fallen angel kayo dadalhin. Saan taga-saan doon pa sa fallen angel? Sila yung mga satanas. Sa impyerno ang bagsak nyo. Hindi kayo mabagsak sa kangkungan, sa kumunoy. Hindi. Sa dagat-dagatang apoy. Nakakaawa kayo talaga eh. That's why makinig kayo sa aral na ito. Dahil nakataya po ang kaluluwa ninyo. Pag hindi kayo makinig, panindigan yung mali yung paniwala kasi akala nyo tama, magugulat kayo sa dagat-dagatang apoy ang bagsak nyo. Huli na ang pagsisisi. Nasa apoy na kayo. Eto, basahin nyo to. Okay, tuloy tayo. Basa. Datapwat ng tingnan ng gobernador ang mga taong naroroon at mga Hudyo, ay nakita niyang lumuluha ang marami sa mga Hudyo. At sinabi sa mga punong saserdote ng mga Hudyo, hindi ninanais ng buong bayan ang kaniyang kamatayan. Sumagot ang matatanda ng mga Hudyo kay Pilato, kami at ang buong bayan ay nagsiparito sa layuning ito na siya'y mamatay. Sinabi ni Pilato sa kanila, bakit gusto ninyo na siya ay mamatay? At kanilang sinabi sa kaniya, sapagkat siya ay nagpapahayag na siya ay anak ni Alahayam at isang hari. Natanggap, no? Nagpahayag daw si Yahweh na siya ang anak ng Alahayam at siyang hari. Initanggap ng mga Hudyo. Kasi Yahweh siya yan. Pero kung sabihin nyo, si Jesus Christ, ay hindi yan tanggap. Yan, mali talaga yan, yung Jesus Christ. Invented pangalan yun eh. Kailan lumutang ang little G, yung Jesus, little G? 1524 lang lumutang yung litrang letter G. Ngayon, yung panahon ni Yahweh siya, 33 AD. Wala pang letter G. Yahweh siya ang pangalan niya. Tingnan mo, binaliktad ang story. Ang kontrabida, ginawang bida. Ang bida, ginawang kontrabida. Yun pa naman pinaluwalaan ng sangkatawan yung lahat ng Christian. Ang mga Islam, muntik rin naniwala eh. Si Isa yun, si Isa. Tapos bumamit na rin sila ng God. Kaya dala ang Quran, wala namang word God doon. Diyos. Allah na eh. Mas tama pang Allah. Singular ng Alhayam. Yung mga imam din na hindi nag-research ng gusto, research yung gusto. Huwag kayong sumang-ayon sa Christian na may God, may Lord. Si Isa. Hindi si Isa yan. Yahweh siya yan. Mag-iisa kayong error. Chapter 6 tayo. Basa. Kabanata 6. Kinausap ni Pilato si Nicodemo at ang 15 lalaki na nagsabing si Yahweh siya ay hindi pinanganak sa pamamagitan ng pakikiapid. Ay sinabi sa kanila, ano ang aking gagawin? Yamang may kaguluhan sa gitna ng mga tao. Sinabi nila sa kanya, hindi namin alam. Hayaan silang tumingin dito kung sino ang nagpapataas ng kaguluhan. Muli ngang tinawag ni Pilato ang karamihan. At sa kanila'y sinabi, nalalaman ninyo na mayroon kayong kaugalian na palayain ko sa inyo ang isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Tuloy tayo. Mayroon akong isang kilalang bilanggo. Isang mamamatay tao na tinatawag na Barabas.
At si Yahweh siya'y na tinatawag na Masyaya. At sa kaniya'y wala akong nasumpuhang anumang nararapat sa kamatayan. Alin nga sa kanila ang dapat kong palayain sa inyo? Silang lahat ay sumisigaw at nagsasabi, pawalan sa amin si Barabas. Sinabi ni Pilato sa kanila, ano nga ang gagawin ko kay Yahweh siya'y na tinatawag na Masyaya? Sumasagot silang lahat, ibibitin siya sa punong kahoy. Kita nyo ha, nakasulat. Ibibitin sa punong kahoy, hindi ipako sa cross. Hindi nila ito pinasok sa Bible, 66. Yung Bible na kinanonize ng Vatican, canon. Kasi mabibisto ang kanilang fake news. Mabibisto. Yan ang nangyari. Ito naman mga pastor na kulang sa research, okay na to, dito pwede dagdagan, pwede buwasan, ito lang talaga ang Bible. Wala talaga yung research. Tapos, nagbisi pa sa mga networking, ministry. Hindi nyo alam, kaluluwa po ang nakatayin nyo. Magugulat kayo sa dagat-dagatang apoy, kayo hantong. Hindi nyo ako masisi dahil sinabi ko na yan. Hindi mo sabihin na wala namang nagbalita sa amin. Wala, mayroong YouTube channel. Kami na nagbabalita. Kaya lang, dinidma lang ninyo, hindi lang nyo pinapansin. Yan. Kita nyo mga pastor? Manood kayo sa YouTube channel nito. Subscribe din kayo. Like and comment. Mag-comment kayo. Sasagutin ko yan kahit anong comment nyo. Basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva. Kabanata 49. At ang tandang ito, o Adan, ay mangyayari sa akin sa aking pagparito sa lupa. Ibabangon ni Satanas ang bayan ng mga Hudyo upang ako'y patayin. At ilalagay nila ako sa isang bato. At tatatakan nila ako ng isang malaking bato. At mananatili ako sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ito ha, kita nyo ha. Babasa yan sa unang aklat ni Adan at Eva. Kabanata 49. The first book of Adan and Eve. Sinabi mismo ni Yahweh kay Adan na magkatawang tao siya. At inabangon ni Satanas ang mga Hudyo para papatayin siya. Sino bang nagpapatay? Gusto magpapatay si Yahweh siya. Yung nagkatawang tao si Yahweh. Yahweh siya yung pangalan. Mga Hudyo, kahit anong pigil po si Pilato na hindi sa karapat-dapat namatay. Mga Hudyo talaga, hindi, namumusong yan. Nagsabi pa na bibigay ng templo niya. Nung ginawa ni Solomon, tapos itayo lang yung 3 araw. Parang tingin na sobrang yabang. 46 na taon yung ginawa ang templo na yan, 46 years. Tapos itatayo lang 3 days. Ang templo tinutukoy doon, hindi templo ni Solomon. Siya, yung katawan niya, yung body. Hindi dibibar ha, yung body. 3 days, mabubuhay. Sinabi niya eh. Doon, ilagay siya. Sino nagsabi dito? Si Yahweh mismo nagsabi kay Adan. Ibig sabihin, si Yahweh siya si Yahweh, nagkatawang tao. Pero ito naman ibang Messianic, ay hindi. Si Yahweh siya galing sa high-ranking angel. Mali kayo, magbasa kayo dito. Isa pa rin kayong tulibagbag ang turo nyo. Dapat kayo, mapagalitan ko kayo eh. Si Yahweh, nagkatawang tao siya, si Yahweh siya. Ano ba ibig sabihin ng Yahweh siya? Yahweh ay salvation. Tagapagligtas. Kasi nagkatawang tao siya para mag-shed siya ng blood.
Sabi niya, hindi blood ang kaligtasan, kundi pagsunod ng Torah. Mali. Isa pa rin palpak ng doktrina ninyo eh. Mali. Dugo niya nagbuo sa kaligtasan na bakit tayo sumunod sa Torah? Dahil bilang Hebrew Israelite, kursuri tayo sumunod sa Torah. Pero hindi yun ang cause of salvation. Ang cause of salvation, blood ni Yahweh. Ng nakatawang tao, Yahweh Shai. Yun ang sinabi niya kay Adam. Promise niya. Ang Torah kasi utos ng ni Yahweh yan para sa mga bansang Israelita. Na obligado tayong sumunod. Kasi pag hindi tayo sumunod sa Torah, hindi ibig sabihin hindi ka maligtas, kundi wala kang reward sa langit at palo abutin mo. Bugbog sarado ka sa palo ni Abba Yahweh. At wala kang reward, wala kang mamanain sa langit. Bangkita ka at sa parang. Kasi pasaway eh. Mamaya, madaanan natin mamaya. Basa. At nakita ko hanggang ang lalaking yaon na sumulat ng mga pangalan ng mga pastol at dinala sa harapan ni Yahweh ng mga tupa. Ay dumating at tinulungan ito at ipinakita ang lahat. Siya ay bumaba para sa tulong ng lalaking tupa. At aking nakita hanggang ang Yahweh ng mga tupa ay dumating sa kanila na may galit. At ang lahat na nakakita sa kanya ay tumakas. At silang lahat ay nangahulog sa kanyang lilim mula sa harapan ng kanyang mukha. Lahat ng mga agila at mga buwetre at mga uwak at mga saranggola ay nagpipisan. At dumating na kasama nila ang lahat ng mga tupa sa parang. Oo, silang lahat ay nagsama-sama at nagtulungan sa isa't isa na baliin ang sungay na yaon ng lalaking tupa. So, eto sa 15 at aking nakita hanggang ang Yahweh ng mga tupa ay dumating sa kanila na may galit. Sino ang darating? Sino na kung babalik? The second coming, Yahweh Shai. Pero sino si Yahweh yun? Nakita sa pangitain ni Enoch si Yahweh. Yan! Para sa Battle of Armageddon. Ang sabi doon sa pangitain ni Enoch, si Yahweh darating na may galit. Sinong dumating? Yung pangalan? Yahweh Shai. Kasi si Yahweh Shai, siya naman si Yahweh. Gets nyo? Kayong mga pastores, ayan, ito didigmain to. Itong Gog at saka Magog. Sino ba itong Gog, Magog? Na mga lahi, mga anak ng fallen angel. Ayan, Gog ay Europe. Magog ay Amerika. Yan ay digmain ni Yahweh Shai, yung Europe at saka Amerika. Itong mga tatay nito ay mga fallen angel. In other words, serpent seed. Di nyo, bitch? Mag-aral kayo. Basa. Pahayag chapter 19, verse 19 to 21. At nakita kong nagkatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo, upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Nabihag ang halimaw. Gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na
nagliliyab sa asopre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog ng husto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. Sino yung nakasakay sa kabayo? Si Hawa Shai. Si Hawa, dumating na may galit. Si Hawa Shai. Ngayon, nagtitipon ang mga hukbo ng hari sa lupa. At gusto na digmain na nakasakay sa kabayo. At kasama itong mga halimaw at saka mga bulaang mga ngaral. Sino yung bulaang mga ngaral? Yung pinangaral na si Jesus Christ, si Lord, si God, si Yahweh, si Jehovah. Yan ang mga bulaan kasi mga pangalan ng Pauline Angel yan eh. Kasi nakabase sa 66 book na Satanic Bible. Yan ang mga bulaang propeta. Hindi kami. Dahil original Bible ang ginamit namin. Totoong Biblia. Yun ang ulit-ulit kong sinabi ni Rizal sa Proverbs niya eh. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paroroonan. Kailangan lingonin mo ang pinanggalingan ng original Bible. Huwag yung gawa na ng Vatican Canon, na kinanunayos ng Vatican Canon Law. Dahil pag mangaral ka dyan, kasama ka sa bulaang propita, tapos may power lang, tulak-tulak, tumbahan lahat oh. Tapos, nagsalita pa ng mga speaking tongue, nagyama-yama. Tapos, power, pag hindi matulak, galit siya. Isip na ni baba, ang bagsak. Eh, ganyan rin ako dati. Mabuti lang na tauhan ako. Eh, si Mono dyan, si Binihin eh. Tapos sinunod naman ni Morris Orolo. Yan sila, bagsak-bagsakan. Power kasi ni Jesus Christ. Miro mo, Jesus Christ, may power yan. 10 Pauline Angel mayroon sa kanya. At 4 na hayop. At 2 halimaw, si Libyatan at saka si Dagon. Halimaw, oh. Hayop. In other words, sa King James, hayop ang nakalagay. O, sino bang hayop ni Jesus Christ? Hayop. Baboy, kabayo, butiki, isda. Sabi ni Archbishop James Taliano, sabi niya, Bishop, na-close yung FB mo ng Buhay Alima kasi gi-block ni GC. Sabi ko, ito si GC kasi galit sa akin kasi tinanggalan kong maskara. Alam niyo yung GC? Jesus Christ. Galit sa tinanggalan ko ng maskara, nalaman natin na siya pala ay may 4 na hayop. Kabayo, baboy, butike, at isda. Tak may 2 halimaw, si Libyatan at saka si Dagon nga, dragon na ngayon. Tapos, lahat-lahat, 10 silang Pauline Angel. May power talaga. Sabi ng mga pastor, di ko maiwanan si Jesus Christ. May power kasi. Namatay ako, nabuhay. May sakit ako, gumaling. May power talaga yan. Pauline Angel, 10 pinagsama-samang Pauline Angel. Di malakas ang power. Isang Pauline Angel lang nga, may power na. How much may pinagsama ang 10 Pauline Angel sa pangalang Jesus Christ? Guys niyo mga pastor, mahalin niyo si Jesus Christ. Niyo alam na isang matinding halimaw yan at tinding hayop at karmalyuma na demonyo sa tanas. So, minamahal nila. Wala sa kalam-alam. Ewan ko sa inyo, bahala kayo eh. At least sinabi ko ang totoo. Wala nang isusumbat sa akin pagdating na Judgment Day. Nagsabi na ko eh. Ngayon may YouTube channel sa lupa, hindi naman nangaral eh. Eh ngayon, nangaral ko. Bugbog sarado pa kayo pa nangaral ko. Ano ngayon? O, yan. Wala na kayong maisumbat sa akin sa pagdating na Judgment Day. O, tuloy tayo. Basa. At nakita ko ang taong iyon na sumulat
alinsunod sa utos ni Yahweh. Hanggang nabuksan niya ang aklat na iyon hinggil sa pagkawasak na ginawa ng 12 huling pastol na iyon. At ipinakita na kanilang nilipol ang higit pa kaysa sa kanilang mga nauna, bago ang Yahweh ng mga tupa. At nakita hanggang ang Yahweh ng mga tupa ay dumating sa kanila at kinuha sa kaniyang kamay ang tungkod ng kaniyang puot at hinampas ang lupa, at ang lupa ay nahati, at ang lahat ng mga hayop at ang lahat ng mga ibon sa langit ay nahulog mula sa gitna ng mga tupa at nilamon sa lupa at tinakpan sila. At nakita ko hanggang ang isang malaking tabak ay ibinigay sa mga tupa, at ang mga tupa ay lumaban sa lahat ng mga hayop sa parang upang patayin sila. At ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid ay tumakas sa harap niya. Biro mo yung pangitain ni Enoch, oh? Nandito, last days yan eh. In the last days yan eh. The end times yan eh. Tingnan natin ha. Ano nangyari sa end times na yan? Yan. Yahweh is coming. Ito mga ano to, mga angel to. Sabi ng iba, spaceship yan. Kasi pag rapture yan, nira-rapture ang mga pinili, Hebrew, Israelite, at Gentiles na elect, dito ilagay, dito papasok. Pero sabi na, parang spaceship. Mga ilaw dyan, puro mga anghel yan, doon nga sa lubungin natin si Yahweh at kasama niyang mga anghel bababa para ingatan tayo doon sa taas. Yan. Yahweh siya, oh. Yahweh siya, eh. Tingnan mo. Siya yun si Yahweh na bumalik. Ang tawag niya Yahweh siya, eh. Bugbog sarado niya si Jesus Christ, oh. Suka ng dugo. Sinipok niya Yahweh siya, ikamat. Gamit-gamit kasi pangalan ko, kunwari, ako ang, pero Jesus Christ, satanas ka naman, eh. Yan. Galit na galit siya, Yahweh siya, yan. Sugwak ang dugo, tingnan mo, kayong mga Christian na pastor, mga bishop, tingnan mo yung Jesus Christ niyo, bugbog sarado, suka na dugo, sinapak ni Yahweh siya, yan. Yan, labas pang ano. Basa. At nakita ko hanggang sa isang trono ay naitayo sa maligayang lupain. At ang Yahweh ng mga tupa ay naupo doon. At ang iba ay kinuha ang mga selyadong aklat at binuksan ang mga aklat na iyon sa harap ni Yahweh ng mga tupa. At tinawag ni Yahweh ang mga lalaking iyon na 7 unang mapuputi at iniutos sa kanilang dalhin sa harap niya, simula sa unang bituin na nangunguna sa daan. Lahat ng mga bituin na ang mga sangkap sa loob ay gaya ng sa mga kabayo, at kanilang dinala silang lahat bago siya.
At sinabi niya sa lalaking iyon na sumulat sa harapan niya bilang isa sa 7 mapuputi. At sinabi sa kanya, kunin mo ang 70 pastol na pinagkalooban ko ng mga tupa at ang kumuha sa kanila sa kanilang sariling kapamahalaan ay pumatay ng higit kaysa sa akin na nag-utos sa kanila. Kita kayo mga pastor, ito 70, 20 pastor to. Kayo mga pastor ng Christian. Kasi alam ko, may mga membro kayo dyan na elect. May mga membro na elect dyan. Na kayo ang nagpapastor. Ngayon, paparusahan kayo. Dahil hindi naman kayo elect din mga anak kayo ng mga fallen angel. Nagpapastor lang kayo. Kasi kung totoo kayong elect, maniniwala kayo. May mga pastor namang naniniwala Yung isa nga, pinasok ko sa GC natin lagi siya nagsubaybay. Sabi niya, salamat Bishop Pastor yan, katulad ng Babylonian. Pero nandiyan, nakaintindi. Pero ibang pastor, hindi. Pinaglaban talaga lang 66 book. Katulad ng kaibigan ni Pastor Buddy, pinaglaban ng 66 book. Wala talaga yon. Kawawa kang Rumel ka. Ayan. Diba, may umupo sa trono. Itong trono nito, ito na yung bagong langit, bagong lupa. Si Yahweh. Basa. Ayan, chapter 20, verse 11 to 15. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kaniyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So, dalawang klase aklat. Ang isang aklat, Book of Life. Yung mga walang pangalan doon sa Book of Life, talagang dagat-dagatang apoy mapunta. Pero ito nakalagay ang kanyang pangalan sa Book of Life sa langit. Kaya lang hatulan siya ayon sa kanyang mga gawa. Yung ginawa natin dito sa lupa. Attention kayong mga nanonood sa YouTube channel na mga elect na sure sa langit. Problema na yung mga gawa ninyo, windang-windang. Mga gawa ninyo, hausyaw. Ito, ang hatol. Pero sa langit naman kayo Kasi nakalagay naman pangalan nyo sa Book of Life. Ang wala sa Book of Life, doon sa dagat-dagatang apoy, yun talagang hindi iligtas yung mga anak ng mga fallen angel. Pero yung anak ni Abba Yahweh before the foundation of the world, na dinaan lang kay Adam, Seth, at saka ni Shem, mga Shemite, ay nasa Book of Life. Kaya lang, binabase dito, buksan ng isa pang aklat at
ang aklat na buhay, hinatulan. Ano sa aklat na buhay ito? Hinatulan mga patay ayon sa kanilang mga gawa, batay sa nasulat sa mga aklat. Lahat ng mga ginagawa kasi natin dito, nakasulat yan. Kung ano mga, ilang bang absin mo? Aba, rami ha. Ilan bang atin mo? Aba, mabibilang lang. Itong ginawa mo, yan, ito. So, bahala na si Aba Yahawa dyan. Ngayon, eto na ha. Harap na, nasa judgment din na to. Tuloy natin. O, basa. At masdan mo. Lahat sila ay nakagapos, nakita ko. At silang lahat ay nakatayo sa harapan niya. At ang paghatol ay unang ginanap sa mga bituin. At sila ay hinatulan at napatunayang nagkasala. At nagtungo sa lugar ng paghatol. At sila ay tinapon sa isang kalaliman na puno ng apoy at nagniningas at puno ng mga haligi ng apoy. At ang 70 pastol na iyon ay hinatulan at napatunayang nagkasala. At sila ay itinapon sa maapoy na kalaliman. At nakita ko sa oras na iyon kung paano nabuksan ang isang katulad na kalaliman sa gitna ng lupa na puno ng apoy. At dinala nila ang mga bulag na tupang iyon. At silang lahat ay hinatulan at napatunayang nagkasala at inihagis sa maapoy na kalaliman na ito. At sila ay nasunog. Ngayon, ang kalaliman na ito ay nasa kanan ng bahay na iyon. At nakita ko ang mga tupang iyon na nasusunog. At ang kailang mga buto ay nasusunog. Ito yung mga Christian na assuming natupa sila. Tapos mga pastor, assuming na lingkod sila. Yung akala kasi nila, Jesus Christ, tama yun. Gano'n. Akala lang ninyo. Akala nyo, assuming natupa kayo, sana bagsak nyo, apoy. Apoy. Wala namang ang pangalan nyo sa Book of Life eh. Ang pangalan na wala sa Book of Life, apoy talaga, sa impyerno ang bagsak. Ang lahat ng nakasulat sa Book of Life ay sa langit. Kaya lang hatulan din sa gawa. May mana, ang iba walang mana. Walang mamanain. Kasi pasaway din. Kaya lang sa langit. Masaya naman daw sila. Marami naman daw silang mga pasaway. Bibo sila na. O, bahala kayo. Sige, sige ka. Sige ka. Yan. Tingnan mo ha. Mga fallen angel. Una, binagsak sila. Ito kasi pasimuno sa pasaway. Nagkaanak din sila. Ayan ang nangyari. Ngayon, sunod. Ayan. Binagsak sila. Nandito na sa apoy. Judgment din na nga ito eh. Yung pagitain ni Enoch eh. Ayan. Habang nandito sa parang, itong mga pasaway na mga, sa parang lang siya. Mabuti, may lamisa pala, may bangko. Pero ang iba sa impyerno. Nasa impyerno. May bahay daw. Maliit lang na bahay. Hayaan mo natin. Siguro itong lamisa galing doon, nilabas lang. Sabi na, kumain tayo sa labas. Kain tayo sa labas, Macdo, Jollibee. Hindi, ilabas lang natin lamisa. At magkain. Di kain nga sa labas. Yan. Yan, dito ang bagsak nila. Itong mga Yan. Yan, Kita mo yung kahirap sa apoy? Yan, ngayon tuloy. Basa. At ako ay tumayo upang tingnan hanggang sa kanilang tiklupin ang matandang bahay na iyon at inalis ang lahat ng mga
mga palamuti ng bahay ay sabay na nakatiklop kasama nito. At kanilang dinala at inilagay sa isang dako sa timog ng lupain. At aking nakita hanggang ang yahawa ng mga tupa ay nagdala ng isang bagong bahay na mas malaki at matayo kaysa sa una. At itinayo sa lugar ng una na nakatiklop. Ang lahat ng mga haligi niyaon ay bago. At ang mga palamuti niyaon ay bago. At mas malaki kaysa sa yaong sa nauna. Ang luma na kanyang inalis at halatang mga tupa ay nasa loob nito. At nakita ko ang lahat ng mga tupa na naiwan at ang lahat ng mga hayop sa lupa at ang lahat ng mga ibon sa langit na nagpatira pa at sumamba sa mga tupang iyon at nagsusumamo at sumusunod sa kanila sa lahat ng bagay. So, yung nakita doon sa parang na bahay, sisirain pala to. Papalitan ng malaki. Oh, sisirain pala yun, oh. Sabi dito. At ako ay tumayo upang tingnan hanggang sa kanilang tiklupin ang matandang bahay na iyon. At inalis ang lahat ng mga bahagi at ang lahat ng mga bikis at ang mga palamuti ng bahay ay sabay na nakatiklop kasama nito. At kanilang dinala, inilagay sa isang dako ng timog lupain. At aking nakita hanggang ang yahawa ng mga tupa ay nagdala sa isang bagong bahay na mas malaki. Wala na yon. Yung inasahan ninyo sa parang, wala na yon. Papalitan yung malaki. Wala na yon. Maliit lang yun eh. Akala nyo sa para kami, may bahay na kami maliit. Wala na, sinira na yon. Pinalitang malaki. Huwag kayong masa, wala talagang bahay na doon. Ang malaki na ngayon. Tuloy. At pagkatapos siyang tatlong nakadamit ng puti at humawak sa aking kamay na siyang umahon sa akin noon. At ang kamay ng lalaking tupang iyon ay humawak din sa akin. Itinaas nila ako at inilagay ako sa gitna ng mga tupang iyon. Sa harap, naganap ang paghapon. At ang mga tupang iyon ay pawang puti. At ang kanilang lana ay sagana at malinis. At lahat ng nalipol at nangalat at lahat ng mga hayop sa parang at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nagtipon sa bahay na yaon. At ang yahawa ng mga tupa ay nagalak na may malaking kagalakan sapagkat silang lahat ay mabuti at nagsibalik sa kaniyang bahay. Lahat ng tupa pinapunta sa bahay na malaki, na maganda, para makita nila. Lahat pero ang tanong, lahat ba makatanggap? Tingnan natin. Tingnan natin, lahat ba makatanggap? Tingnan lang nyo, maglaway lang kayo doon. Basa. At aking nakita hanggang sa kanilang ilapag ang tabak na ibinigay sa mga tupa. At kanilang ibinalik sa bahay. At ito ay natatakan sa harap ng presensya ni Yahweh. At ang lahat ng mga tupa ay inanyayahan sa bahay na yaon. Ngunit sa ibang tupa ay hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Yan. Tuloy ba? At nabuksan ang mga mata nilang lahat. At nakita nila ang mabuti. At walang isa sa kanila ang hindi nakakita. At nakita ko ang bahay na iyon ay malaki at malawak at napakaganda. At nakita ko na ipinanganak ang isang puting toro
na may malalaking sungay at lahat ng mga hayop sa parang at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay natakot sa kanya at nagsusumamo sa kanya sa lahat ng oras. Pansinin mo anong klaseng bahay to ha? Sa New Heaven, New Earth na to ha? At nakita ko ang bahay na iyon ay malaki at malawak at napakaganda. Kaya lang ang problema dito ha? Ito. At ang lahat ng mga tupa ay iniyahan sa bahay. Lahat, iniyahan. Na yaon. Ngunit ang ibang tupa ay hindi ito pinagkalooban sa kanila. Sorry, yung mga pasaway. Wala kayong mamanaing bahay doon. Walang mansion na matanggap nyo. Pero pinapasok kayo. Tingnan lang ninyo. Yung ganda pala. Para ma-realize, Kaya lang sabi niya hindi ka pwede. Kasi doon sa lupa, pasaway ka eh. para ma-realize nila yung ano. Doon na magsisi. Kaya pala may pagsisisi. Dahil minsan, pinapasok at nakikita nila doon, napakaganda pala. Kasi yung maliit na bahay, sinira na yun eh. Yung lamisa na nilagay sa labas, wala na yun. Pinitag maganda. Ngayon, sino yung tapat? Yan ang makatanggap. Yung mga ibang tupa na mga ligtas, ang tupa kasi sa yung believer seed yun eh. Kung hindi pa makita, walang realization. Oh, yun. Walang napakaganda eh. Tuloy natin ha. Mga Christian na hindi umalis yan sa ano. Born again. Sa ano, sa pagiging Christian. Yan. Ano to? Mansion and heavenly home. Ganan. Kaganda ha. Ang pinalit. Ito pa. Basa. John chapter 14, verse 1 to 3. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa alahayam at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan. Pero sa English ha, ano nakalagay? Let not your heart be troubled. Ye believe in Alahayam, believe also in me. In my Father's house are many mansion. Mansion ha? Silid lang naglagay sa ano eh. Maraming silid na sa Tagalog. Mansion. Ngayon, tingnan natin mga mansion ha. Ate, tuloy pa. Sige. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Yahweh Shai at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Anong binabasihan? Yung nabubuhay tayo sa daigdig, yung ginawa nating kabutihan at kasamaan. Hahatulan tayo. Anong hatol? No mansion ka. Wala kang mansion. Tingnan mo lang to, pero hindi ka pagkalooban. Yan. Napakaganda, di ba? Sinabi ang bahay. Ngayon. Ang service, 2 kabayo. Si tatay kaya ito? Sino kaya ang tay? Actually, sa third heaven, may diwa pa naman tayo doon eh. Alam natin kung sinong doon na sa New Heaven o Earth. Kalimutan na lahat ang nakaraan. Pero dito sa third, tandaan nyo si Lazaro at saka mayaman ha. Si Lazaro nasa third heaven. Kasama si Abraham. Ang mayaman nasa second heaven. Di ba sabi, Amang Abraham, habag po kayo sa akin, utusan mo si Lazaro na isawsaw ang dulo na kanyang daliri sa tubig upang palamigin ang lilak sapagkat naghirap ako sa apoy na ito. Pero pareho pa tayong dalawa. Mayroon pang alaala eh. Pag nasa second heaven, ano yun? Hades yan. Third heaven, yun ang paradise. Pero pagdating na yan, New Heaven, New Earth, wala na, forget everything na. Hindi mo na malaala lahat. Bagong pag-iisip na. So, yung mga namatay ngayon sa third heaven, alaala pa nila.
Ano nangyari? Ngayon, kung nandito sina nito, sa third heaven pa ito, malala. Oh, bye-bye, mga pasaway kasi kayo. Bye-bye, bye-bye. Oh. O kasi tatay yata to eh. Nagbabay-babay to. Sino kayang binabayan niya? Babayan niya. Realization pa pala doon, no? Ayan. Ang sarap. Sa parang. Outing. Wala kang, sisilong ka dito. Wala nang bahay, oh. Sisilong ka dito pag mag-ulan. Aray. Sabi naman ni Vice President, sige, ayaw ko sa parang. Ayaw ko kasi baka may lamog doon, baka gagatin ka na ano tayo. May process tayo doon. Sabi niya, yan. Pero mo ang bahay nakita, napakaganda. Tapos naman dito, wala kang bahay, dito ka lang titira. Inisipin mo yan, ha? Sa parang yan, ha? Basa. At nakita ko hanggang sa lahat ng kanilang mga salinlahi ay nagbago at silang lahat ay naging mga puting toro. At ang una sa kanila ay naging isang kordero. At ang korderong iyon ay naging isang malaking hayop at may malalaking itim na sungay sa ulo nito. At ang yahawa ng mga tupa ay nagalak dahil dito at sa lahat ng mga baka. At ako'y natulog sa gila. At ako'y nagising at nakita ko ang lahat. Ito ang pangitain na aking nakita habang ako'y natutulog. At ako ay nagising at pinupuri ko ang yahawa ng katuwiran at nagbigay sa kaniya ng kaluwalhatian. Abaya Hawa, Ishaya Hawa Asay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa,